Si Erwin Tulpao, ayaw, gumayo na naman doon sa impeachment trial. Pati yung pagbibisaya nung witness, pinuna. Dahil hindi nagtatagalog naman, kaya nga lang siguro, hindi sa fluent sa Tagalog. Erwin Tulfo, lahat na lang pinuna mo, para ano lang, para mapansin ka at magkaroon ka ng papel dyan sa impeachment na yan. Bakit? Hindi naman lahat ng tao marunong managalog kahit pa ikaw ay Pilipino. Ikaw nga dyan English ka ng English Oh, Pilipino ka may mga pagkakataong English ka din ng English Ay, naku. Kasi mga kababayan, si Erwin Tulfo po, sabi doon sa niluloko daw po. Kasi yung witness na si Acosta, kasi 'di ba Bisaya siya? Bisaya? Kasi daw bakit daw sa Congress Tagalog? Kasi po minsan, kapag ang isang tao, kahit marunong ka ng mag-Tagalog, kapag naumpisahan niya mag-Bisaya, o kaya mag-Ilocano, o whatever dialect you have, my God, nakakalimutan po yun. Kahit nga po ako, minsan, hap-hap yung sinasabi ko. Kapag naumpisahan mo kung ano yung sinasabi mo, kasi ina-allowed naman siya ng na-allowed naman siya ng presiding officer. Tinutulungan pa siya kinakausap siya ni Ligutan ng Bisaya. Tinatranslate pa ni Ligutan yung sinasabi niya. So, inaasahan niya na siya ay pinapayagan. Bakit hindi ka magreklamo sa presiding officer, hindi doon sa witness? Mr. Tulfo, wala ka na lang masabi. Pati yung pagkasalita nung witness, kung ano man dialect ang ginagamit niya. Oo, English Tagalog. May pagkakataon kasi na ang tao, kapag kung ano yung nakasanayan niya na salita na ginagamit, minsan mahirap po yan kapag siya ay naando na sa aktual. May kilala po ako. Isa siyang Bisaya, pero nakakaintindi siya ng Tagalog. Pero kapag kinausap mo siya, kakausapin ka niya sa salita niyang Bisaya. Kasi hindi siya makapagsalita ng Bisaya, doon na iintindihan niya ang Tagalog. Mga kababayan, talaga po ito si Erwin Tulfo. Akala ko ba yan ay sa laylayan ng pati ba naman yung pagkasalita ng tao? Pinupuna mo. Naiintindihan naman Ko po. Ito, pakinggan po natin. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog. When in fact, sa Congress po, Tagalog naman po sagot niya. Puro Tagalog, Mr. President. What is this? Mabuti po sana pati yung discretionary English. And she's a government official, she doesn't know what discretionary means. Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. Kung may authority, special dispersing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? Ayun po, ang inyong senador. At baka maging kandidato pa sa vice-presidente o presidente pa. Yan ang inyong senador. Galing na. Wala na yung hindi pinuna. Nando magmura, nando magbanta. Kung serbisyo na lang kasing ginagawa ninyo para matuwa naman kami. Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Diyos ko. Laging gusto nyo mag-grandstanding dyan sa Senado. Sus. O kaya bumalik na lang kayo sa dyan sa radyo, sa inyong serbisyo publiko. Sus ko. Yung mga kasama mo ngayon, yun yung inaaway mo nung nasa media ka pa. Ngayon, BFF kayo, Erwin Tulfo. Tapos yung pagtatagalog at pagbibisaya ng witness,
Siya mo pang iniintindi, Mariose. Goodbye and good luck to you.